Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, first card ninyo, Sun Energy, Aquarius. So, this, ah, so, pwedeng connected ito dito, no, sa mountain energy. Kasi si Sun, magandang sitwasyon ito. Ibig sabihin, maganda ang samahan, maganda yung relationship, maganda ang takbo ng relationship, nagkakaintindihan, nagmamahalan, gano'n. Pero si Mountain, may problema, you know? So, maaari na nanggaling kayo dito sa isang problematic situation. Baka sa relationship ninyo, nagkaroon kayo recently siguro or in the past, recent past, nagkaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan ng inyong person. So, but maaari din na um, papairalin din ninyo pa rin ang pag-iibigan ninyo, ang pagmamahalan, ang pag-ibig. Kaya maaaring nalagpasan ninyo yan or malalagpasan ninyo at magkakaintindihan naman din kayo, magkakausap, mapapatch up ninyo kung ano man ang hindi ninyo na pagkakaunawaan. And kaya from there, 'di ba? Pag nag-reconcile na kayo, nagkabati na kayo, then maybe magsisimula kayo mag-extra effort, ano, para mas maging maganda, mas maging maayos ang inyong samahan. Maybe you are going to change your relationship dynamics, no, para mas maging stronger ang inyong relasyon from here on, no? So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. Kasi 'di ba minsan kapag nagkakaaway, pag nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan yung magjowa, 'di ba, mag-asawa, ganyan. Pagkatapos niyan kapag nagkabati na, napag-usapan na kung anong problema, 'di ba? Kapag nagsimula na kayong muli, nag-agree kayo na magsimulang muli, mas nagiging sweeter, mas nagiging romantic sa bawat isa, mas nagkakaintindihan, 'di ba? Kasi nag-e-effort na eh, nag-e-extra effort na para na maiwasan na yung hindi pagkakaintindihan. So, it is not for you. Okay? Maaari na meron ditong, ang di ba sa inyo dito, baka meron kayong gustong tao. Pero, regardless, no, kung ano yung papansin na ginagawa ninyo, di ba? Kasi baka meron kayong nagugustuhan ng isang tao, kung kayo ay single pa, baka meron kayong type na tao. Pero kahit ano ang gawin mo, no, para kahit anong gawin mong pagpapapansin, maaaring hindi ka talaga pinapansin, no? So, maaaring may ganong ganap. At hindi ka talaga, alam mo yun, hindi ka, yung pang dinededma ka, ayun, no? Kasi siguro baka hindi ka type. Diba? May mga ganun eh na kapag hindi ka type talaga, kahit ikaw din, 'di ba? Kahit meron nanliligaw sa'yo, kung hindi mo din type yung tao, 'di ba? As in, deadma ka rin. Deadma ka rin, deadma ka rin doon sa tao, hindi ba? Kaya maaaring ganun din ang sitwasyon mo. Okay? Baka merong nandidedma sa'yo. So, go more general. Okay? So, feeling ko dito sa um, solve ninyo ito sa problema. You know, look at things, in a more general way. Wag, siguro hindi kailangan dito yun talagang i-dissect mo. 'Di ba? Bawat section, kumbaga, ng ano man ang hindi ninyo na pagkakasunduan. 'Di ba? So, siguro, mas kailangan dito yung, tignan mo lang yung sitwasyon kumbaga, in a broader way, kumbaga, or broader approach. Yung ganun. So, tignan natin kung ano pa ang ganap dito for Aquarius. So, by the way, maraming salamat, no, for subscribing. And kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yun sa akin. And please click the join button din sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join naman kayo sa membership. Salamat. So we have the Four of Pentacles. See, Four of Pentacles, this is control.
you know? Baka ang iba sa inyo dito very controlling of your person. Maaaring isa 'yan sa diferensya. Maaaring 'yan ang isa sa dahilan kung kunyari meron nga kayong problema, may hindi pagkakaunawaan, may hindi na pagkakasunduan, maybe isa 'to sa dahilan, 'di ba? Na maaaring isa sa inyo is very controlling of the other person. Baka, kung ikaw man ito, maybe you are trying to dictate, 'no, sa tao mo kung ano yung sa person mo kung ano yung dapat gawin. Alam mo yun, yung parang ikaw dapat ang masusunod, something like that. So, maaaring in a way, ang dating sa kanya, you're very controlling or pupuwede rin naman na ikaw ito, na pupuwedeng kinokontrol din ng person mo. Kaya maaaring ikaw yung may ano, ikaw yung may kumbaga, ikaw yung namomroblema. Kasi maaaring gusto mo din na maging free ka, 'di ba? You're free to decide, you're free to say something, you're free to ah, speak up, yung gano'n, 'no? Kasi nga baka yung person, yung isa sa inyo dito is maybe very controlling. We have Six of Cups, may magbabalik, 'no, Aquarius. Pupuwede na regardless kung anong estado ninyo 'no, sa relasyon, may karelasyon ka man o wala, pupuwedeng meron ditong magta-try na bumalik sa buhay mo. Um, Maaaring matagal na kayong hindi nagkita ng taong ito. This could be ex mo, pupuwedeng ex mo 'to, kung meron kang ex 'no. So, just take as it resonates 'no, kung ano yung sumasakto sa'yo kunin mo, ang hindi, leave it kasi otherwise, ibig sabihin nun hindi yan para sa'yo. So, pupuwedeng meron ka ditong ano, kunyari makikita mo muli sa Facebook, baka mahahanap ka niya sa Facebook, mag-message sa'yo, puwedeng gano'n. Or maaaring this is personal encounter, 'di ba? Maaaring one day nagkasalubong kayo somewhere at, yun nga, dun magsisimula yung conversation, kamustahan. So, maaaring magsabi 'to sa'yo 'no, na this person wants to ano, to once again, 'di ba, part of your life. Kaya nasa sa inyo na 'yan kung papaano ninyo ina-navigate ang sitwasyon na 'to, 'di ba? Kayo ng bahalang magdesisyon diyan if you're going to entertain that person, 'di ba? So, depende na 'yan sa iyong desisyon. So, we have Three of Swords, pero mukhang nasaktan kayo ng taong ito dati 'no. Baka nagkahiwalay kayo dito dahil pupuwedeng nasaktan ka niya, pupuwedeng na-betray ka niya, naloko ka niya in the past. So, kayo ng bahala, 'di ba, na magdesisyon. Kasi sometimes 'di ba sa tagal ng panahon na hindi kayo nagkita, so parang naghihilom na rin ang sugat na kung ano man ang mga panlolokong ginawa nito sa'yo in the past. Kung kayo'y niloko nga ng taong ito, minsan 'di ba sa katagalan ng panahon, kusa na naghihilom ang mga sugat sa puso, 'di ba? Kaya pupuwedeng napatawad mo na rin ito. Pupuwede rin naman na hindi pa 'no, for some of you. So, depende 'yan sa inyong sitwasyon. Kaya dito kung ano yung ano, dito kung ano yung nararamdaman mo para dito sa taong ito, 'di ba? Kasi siyempre iba yung noon, iba yung ngayon, 'di ba? So, pupuwedeng gano'n. And also, this could also resonate with this controlling energy. Baka ang iba sa inyo din, kung kunyari ikaw yung person mo yung very controlling of you, baka alam mo yun, sunod-sunuran ka lang sa kanya, maaaring nasasaktan ka na, 'no? Maybe you are feeling ano na, hurt na because kasi 'di ba nga kung kinokontrol ka, so parang wala siyang tiwala sa'yo or pupuwedeng parang nawawalan na kung depende sa inyong sitwasyon 'no, sa inyong pakiramdam. But for some of you, maybe makakaramdam na kayo na parang wala siyang respeto sa'yo kasi hindi ka niya hinahayaan na maging ikaw. Hindi ka niya hinahayaan na maging malaya na maging ikaw, 'di ba, yung gano'n. Kaya maaaring you're being hurt 'no, by that. So, we have Six of Swords, moving on. Si Aquarius, pupuwede 'no, ng iba sa inyo rito, kung meron kayong ganitong sitwasyon, nasasaktan at kayo't lahat, parang nawawalan na kayo ng gana sa kanya. Kasi nga, alam mo yon yung para ka ng ginagawa ka niyang puppet, parang gano'n na sunod-sunuran sa kanya.
maybe mag-iisip ka na ngayon na iwanan na lang siya, 'no? You're moving on from that person, 'di ba? So, parang maglalakas ka ng loob ngayon na umalis, iwanan na yung taong ito. Kasi parang yun, hindi ka naman malayang maging ikaw, parang nakakasakal, 'di ba? Nasasaktan ka na lang, parang hindi na ikaw ito, 'di ba? Kaya siguro mas magdedesisyon ka na umalis at iwanan na lang yung person mo. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.